So ito na nga ang bagong balita ngayon mga kababayan. Senator Bato de la Rosa mga kapatid gusto pong hawakan ang investigasyon mga kababayan ng nawawalang sabongero. Something's fishy dito mga kapatid. At mamaya malalaman natin yan. Eto, panoorin muna natin mga kababayan. Handa naman si Senadora Ronald Bato de la Rosa na muling buksan. Hindi mo napansin. Eto, ulitin ko pakinggan nyo mabuti Handa naman si Senadora Ronald Bato de la Ay nako, handa naman si Senadora. Kaya pala iyakin mga kapatid at madamdamin itong ating senator, no? Senadora pala. Handa naman si Senadora Ronald Bato de la Rosa na muling buksan ang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang mga sabongero kung sakaling meron pong maghain ng resolusyon patungkol dito sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Bakit kaya mga kababayan? Ayan tanong dyan. Bakit kaya interesado si Bato de la Rosa na buksan uli ito, no? Itong kaso ng nawawalang mga sabongero mga kapatid sa Senado? Duda ako dito mga kababayan, maya-maya lang malalaman nyo yan. Sa naunang investigasyon ng Senado, inamin ng ilang senador na hindi sila nakakuha ng mga ebidensya na direktang mag-uugnay sa negosyanteng si Atong Ang sa missing. Ang tanong, kailan ba unang nangyari itong unang pagdinig patungkol dito sa issue ng mga nawawalang sabongero? Anong taon yon? Kung di ako nagkakamali mga kapatid, taong 2020 yata o 2021. Correct me if I'm wrong. Pero sino? Kaninong administrasyon yon mga kababayan? Bakit nahirapan sila, no, na madiin itong si Atong Ang? Dahil, syempre mga kapatid, administrasyon ni Tatay Diggs yun. At si Atong Ang po ay malakas kay Tatay Diggs. Kaya wala talaga silang nadildil doon mga kababayan. Wala nadildil. Ano ba yung Tagalog mo? Wala silang nadikdik doon mga kapatid. Nung time na yon, bakit ka mo? Malamang sa malamang mga kababayan, kontrolado nila yung mga pangyayari at kontrolado din nila mga kapatid yung mga witness. Sila nakakuha ng mga ebidensya na direktang mag-uugnay sa negosyanteng si Atong Ang sa missing sabongeros. Kaya't hindi sila nagrekomenda na kasuhan ito. Yan natin ang detalye sa live report. Paano mo kakasuhan yung tao kung yung mga tawag dito, itong mga witness hawak sa liig? Paano mo gagawin yon? Siyempre hindi mo talaga magagawa yon. Dahil hawak mo sila sa liig no? Kumbaga mga babae, nakatakip yung kanilang mga bibig. Pinaikot-ikot lang yung hearing, no? Gumastos ng malaki yung taong bayan doon para sa hearing na yun, pero walang nangyaring kasuhan. Bakit kamo? Walang naituro no? Walang napatunayan na si ganito ay involved po sa nawawalang sabongero. Siyempre mga kapatid, under yon sa protection ni Tatay Diggs. Pero ngayon mga kababayan, no, muli na namang nagsalita itong si Bato dahil mga kapatid, tagilid sila dito ngayon. Bakit kamo? Mamaya malalaman nyo yan. Report ni Mean Corvera. Mean. Tama, ikinukonsidera ngayon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na muling imbestigahan ang kaso ng missing sabongeros na una nang siniyasat ng 19th Congress. Sabi ni de la Rosa, kung may pagkakataon ay maaring ipatawag ang lumutang na bagong testigo na nagturo sa negosyanteng si Atong Ang. Wag na Bato. Wag ka nang mangialam. Kasi delikado to, no? Kung tutuusin mga kapatid, pag susubukan ni Bato na hawakan uli ito sa Senado mga kababayan, delikado to. Bakit kamo? Ito ngang si Dondon Patidungan mga kapatid. Noong unang investigasyon nila noon, hindi po nagsalita. Hindi kinanta kung sino yung nasa likod ng mga nawawalang sabongero. Bakit kamo? Hawak siya sa liig ngayon mga kababayan, no?
itong si Dondon Patidongan alias Tutoy, bulgara na po mga kapatid itong kanyang mga sinasabi. Lahat ng mga kilalang mga individual nasabit dito ay binisto na po niya. Ngayon, kung ngayon ito hahawakan ulit ni Bato mga kababayan, baka madama yung kaibigan mo. Dalawa lang yung nakikita ko dito mga kapatid kung bakit pinagkakainteresan ito ngayon ni Bato Para i-discredit mga kababayan itong si Dondon Patidungan. 'Di ba? Gusto nilang lutuin to mga kapatid sa loob ng Senado. Bakit mo? May pinangalanan kasi si Dondon Patidungan na meron daw isang senador mga kapatid na mahilig mag-charity at 2 congressman na involved mga kababayan sa pagkawala ng mga sabungero. 'Di ba? Ang purpose nito mga kapatid, ang purpose po nito mga kababayan na nakikita ko kung bakit gustong sausawan ito ni Bato mga kapatid para proteksyonan at i-discredit mga kapatid, para proteksyonan itong kaibigan niya at i-discredit itong si Dondon Patidungan. Yun talaga ang nakikita ko niyan mga kababayan. 'Di ba? Pero magdahan-dahan si Bato dito mga kapatid. Baka mamaya niyan kasi pati si Tatay Diggs mo dawit. 'Di ba? Mamaya niyan si Tatay Diggs mo dawit. Bakit mo? Siyempre mga kapatid, merong involved na mga pulis. And during sa time ni PRRD mga kababayan, tandaan nyo, minsan na rin nag-viral itong si Atong Ang. Dahil sa agawan ng posisyon. At mga kapatid, may direct contact ito noon si Atong Ang, kay former President Duterte. In fact mga kababayan, humingi pa dati si dating Pangulong Duterte ng tulong dito kay Atong Ang para ayusin ang PCSO. Mga kapatid. Ngayon, kung hahawakan uli ito ni Bato, ganito ang laban niyan mga kapatid, parang tag-ubwar. Itong si Bato, i-discredit niya itong si Dondon Patidungan. Ito naman si Dondon Patidungan, ilalabas niya lahat ng impormasyon na magdidiin dito sa mga taong sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ngayon mga kababayan, ang kakampi po ni Dondon Patidungan mga kapatid ay ang batas, ang saligang batas ng Pilipinas. 'Di ba? Kasi siya yung star witness ngayon Ngayon mga kapatid, pag nadiin dito si Tatay Diggs nyo, dagdag na naman sa kaso ni Tatay Diggs nyo yan. Isa pa, pag itong kaibigan mo nadamay, tapos ka ngayon. Kaya wag mo na lang subukan Bato, yung masama mong plano dito sa witness ng nawawalang sabungero. Kasi baka mamaya niyan sumabit ka dyan. Tandaan mo, nangyari ito sa ilalim ng administrasyon ni Tatay Diggs mo. Baka ito si Padilla, malaglag sa kanyang kinauupuan. Hindi basta-basta din yung nasa likod ngayon ni Dondon Patidungan, sa likod nitong mga revelasyon niya. Meron na talagang sumusuporta sa kanya mga kababayan and pabor mga kapatid sa taong bayan yung itong side ni ngayon ni Dondon Patidungan. Dahil mismo ng Justice Secretary na natin mga kapatid ang nasa likod din niya. Pumapabor talaga ito ngayon sa taong bayan na malaman kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng mga missing sabungero. Tuloy. Kumbinsido si Senator Ronald Bato de la Rosa na may isang malaking personalidad ang dawit sa pagkawala ng mga sabongero. Ang tanong, sino kaya yon? Senator Bato, sino kaya yan? Diba? Kaya mag-ingat-ingat ka, baka mamaya dyan madulas itong si Dondon Patidungan. Yung mga kasama mo mapasama pa. Tuloy. Ayon kay De La Rosa, imposibleng bigla na lang naglaho ang mga sabongero kung walang nag-utos. Tama naman. Yan yung tinama ni Bato dito. Imposible talagang mawala yan kung walang nag-utos. Pero kung alam niyo mga kapatid, itong mga sinasabi ni Bato dito, napaka-generic mga kababayan. Diba? Generic na generic, Common. Napaka-common mga kapatid. Diba? Para lang may masabi.
Kasi nga mga kababayan, gusto niyang hawakan uli itong pagdinig sa Senado ng tawag ito sa patungkol sa issue ng missing sabungero. Pero kung titignan mo yung mga statement niya dito mga kapatid, napaka-generic. Di ba? Alam nga naman mawala yan kung walang taong nasa likod niyan, no? Malaking tao. Siyempre may malaking tao talaga sa likod niyan. Kung kaya't nawala yung mga missing sabungero na yan. Diba? Common sense naman, Senator. Masyado ka namang obvious eh. Kanya nga lang, Senator. Diba? Ito kasi mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo nung mga nakaraang araw, ang ending nito mga kababayan, pamumuliti ka na naman. Kasi mga kapatid, hindi po talaga malabong mangyari ito mga kababayan. Napapangalanan na nga ni Dondon Patidungan itong mga tatlong mambabatas mga kapatid na kanyang sinasabi na involved, di ba? Tsaka coincidence ba mga kababayan na during sa pagkawala ng mga missing sabungero na yan mga kapatid, lagaan na po mga kapatid itong tinatawag natin na financing award. Laganap mga kapatid during that time mga kababayan, itong reward system na sinasabi mga kapatid sa ilalim ng tukhang ni Tatay Diggs. Coincidence lang din ba mga kababayan na yung mga pulis mga kapatid na pinaghihinalaang sangkot dito itong mga suspect, hindi lang pinaghihinalaan, suspect pala. Parehas na ba yun? Ito mga pulis na sangkot dito mga kababayan sa nawawalang sabungero ay involved din mga kapatid sa tinatawag na tukhang. Coincidence lang ba yung mga bagay na yan mga kapatid? Tapos mga kababayan, coincidence lang ba na merong isang senador na mahilig mag-charity mga kapatid na involved din sa isyong ito? Coincidence ba yan lahat mga kababayan? Kaya mga kapatid, noong narinig ko tong balita na to, kanina mga kababayan, ang unang bagay na pumasok sa isip ko, gustong hawakan ni Bato yan dahil dawit itong kanyang mga kaibigan. Gusto niyang i-discredit. No? Kasi panigurado mga kababayan, gigisahin ni Bato mga kapatid itong si Dondon Patidungan. At isa sa mga itatanong nito, bakit noon hindi mo sinabi na si Atong Ang pala ang involved? Diba? Ganon yan. Ngayon mga kapatid, titirahin nila ng paunti-unti itong kredibilidad ngayon ni Dondon Patidungan. Diba? Basa ko na yan mga kababayan, kung paano ang magiging senaryo nito pag nagkaroon ng hearing uli sa Senado. Kaya kung ako, kay Justice Remulla mga kababayan, huwag siyang pumayag na mapunta sa Senado itong si Dondon Patidungan dahil mga kapatid, sisirain lang nila ang kredibilidad ni Dondon Patidungan. Lalo na't mga kababayan yun na nga, may involved at parang sumabit ang kanyang kaibigan. Yun talaga mga kapatid ang mangyayari nito. Tuloy. Ang komite ng senador ang nagsagawa ng investigasyon noon sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Pero inamin ni De La Rosa na yung time na yun mga kapatid, syempre masyado namang obvious kung hindi sila gagawa ng hearing. Diba? Viral yun yung pagkawala ng mga sabungero dahil sunod-sunod yun mga kababayan. So ang ginawa nila, base lang sa analyzation ko mga kapatid gumawa sila ng hearing for formality. Kasi kung titignan mo mga kababayan, wala ding maayos na naging resulta yung hearing. For formality lang yun mga kababayan para hindi naman masyadong halata. Diba? Ganon lang yun mga kapatid. Tuloy. wala silang nakuhang ebidensya sa kanilang investigasyon na direktang mag-uugnay sa business tycoon na si Atong ang sinasabing may-ari ng Pitmaster Foundation. Natatawa talaga ako dito Siyempre mga kaibigan, under sa administrasyon ni Tatay Diggs yun, siyempre protektado niya itong si Atong Ang Diba? Kasi isa to sa kanyang mga hinihingian dati ng tulong Naging consultant niya to mga kapatid sa PCSO. Na-involved pa nga ito sa isang kuwan dati tawag nito. Isang viral na talakayan dahil nga parang lumalabas nga kasi mga kababayan na itong si Atong Ang pinagkakainteresan itong sino ba yon yung dating commissioner ba yon ng PCSO hanggang sa
nagkasiraan sila mga kapatid sa social media. Kesyo ganito, no? Kesyo ganyan. Tapos itong si Atong Ang hinamon niya, no? Itong mga general yun dalawang general yata yun, hinamon niya. No, sige. Tataya ko pangalan ko. Oh. Ngayon mga kapatid, no? Maniniwala ba kayo na itong si Atong Ang ilalaglag ni Tatay Diggs nyo under his administration? Kung totoo man na siya talaga ang mastermind dito. Siyempre mga kababayan, hindi mangyayari yan. No? Tutulungan talaga yan ni Tatay Diggs. No? Kaya walang nangyari sa hearing noong mga nakaraang taon, no? Nung unang nagkaroon ng pagdinig dyan sa loob ng Senado. Pautot na lang yun mga kapatid. Kung kay Hanilit paek-ek na lang yan. Para sabihin lang na nag-imbestiga. No? Para sabihin lang na may pake ang gobyerno. Sige, mag-hearing-hearing tayo. Pero walang ikakanta ha. Walang ikakanta na mastermind. Tapos ngayon, pwedeng, anuhin ni Bato to mga kapatid, no? Pwede niyang gamitin yung nangyaring hearing noon, no? Dito sa kanyang bubuksang hearing ngayon. Kasi pwede niyang sabihin yan. O bakit hindi mo sinabi yan noon? Hindi mo ba alam na pag ikaw ay nag-recant, wala ka ng kredibilidad? Ganon agad yan mga kababayan ng mga senaryo. Nag-recant ka, bakit hindi mo sinabi yan noon? Ang mas masama lang dyan, pagka tinanong niya ng ganyan si Dondon Patidungan, baka biglang madulas si Dondon Patidungan. Siyempre, Senator, hinawakan niyo ako sa liig noon Na-disgrasya na. Di ba? Kasi mga babayan, panigurado itong si Dondon Patidungan kung magkaroon ng hearing dyan mga kapatid, hindi talaga magpapatalo yan. Di ba? Pader din yung sinasandalan niya ngayon nandyan si Justice Remulla Di ba? Matatakot ka pa ba? Itong mga nakaupo ngayon dito ay hindi na ito yung mga dating taong nakaupo na kung saan hawak ka sa leeg. Di ba? Baka mas lalong mabulilyaso mga kababayan pagka nangialam si Bato dito. Pero ganun pa man, very obvious ang intensyon ni Bato kung bakit niya gustong hawakan itong si Dondon Patidungan sa Senado. Kasi mga kapatid, gusto niyang i-discredit yung tao. Kasi yung mga kababayan, nag-recant na kasi, no? Ito kasing revelasyon ni Dondon ngayon, kahit ano pang sabihin niya, no? Kung sa korte pa to mga kapatid, nag-recant na po siya. Before kasi mga kapatid, hindi talaga siya umamin Recantation itong ginawa niya mga kababayan. And ito na nga, sabi din ni Dondon Patidungan, sinusuhulan siya ulit para mag-recant na naman. Diba? May willing na magbigay sa kanya ng 500 million para mag-recant lang. Diba? Yun mga kapatid Kumbaga, bilihan na lang ng bilihan to. Kaya nga lang, itong si Patidungan mga kababayan, parang seryoso yata. Diba? Nilaglag na. No? Nilaglag na yung mga bigating mga pangalan. Ang hindi ko lang gusto mga kapatid, in fairness naman mga kababayan nitong tawag nito kay Atong Ang. In fairness naman kay Atong Ang. Ang hindi ko lang gusto kay Patidungan mga kapatid is para bang ginagawa niyang series itong kanyang mga revelasyon. Ito yung part mga kababayan ni Patidungan na medyo naaasar ako. Bakit kamo? Kung may revelasyon ka, i-reveal mo na ng minsanan. Diba? Kung hindi pa kompleto, hindi ka pa handa na i-reveal yung mga pangalan na nasa likod niyan, huwag ka na lang muna magsalita. Kasi parang, di ba? Parang series mga kapatid na kung saan aabangan mo bawat linggo na may ilalabas yung pangalan Di ba? Nahalata nyo rin ba yan mga kababayan? Parang ganun, dito ako naaasar sa kanya Dapat, kung papangalanan mo lang din naman, itong mga nasa likod ng mga nawawalang sabungero, buuin mo na. Minsanan mo nang ilabas yung mga pangalan nila. Nang sa ganon, diba, hindi magmukhang katawa-tawa yung ginagawa mong mga revelasyon. Tuloy yung iba ngayon, pinagtatawanan siya at sinasabing parang pinagplanuhan mo na bago magsalita, bago mag-reveal ng pangalan. Kasi nga mga kapatid, marami na rin kumakalat ngayon sa social media na di umano scripted mga kababayan. Ito mga pinagsasabi ni Dondon Patidungan. Kahit nga ako
No, medyo nag-aalangan ako sa kanya mga kababayan dahil patriling yung ginagawa niya eh. 'Di ba? Kung magre-reveal ka, dapat minsanan, no? Nang sa ganun eh dire-diretso, no? At tuloy-tuloy yung ating pakikinig sa mga sinasabi mo, hindi yung bibitinin mo pa kami.